Kaya itong si Garcia, nag-aala Diyos eh, na parang siya ang may kapangyarihan kung sino yung gusto niyang iproklama sa hindi. Selan talaga nito. Ito, napakakapal ng pagmumukha talaga nitong COMELEC chairman natin para pigilan mo itong boses ng taong bayan. Binoto to ng tao eh. Bakit hindi mo pa upuin and then ituloy niyo yung kaso niyo sa kanya? Di ba? Karapatan niya na magsilbi sa nasasakupan niya. Sinasabotahin nila eh. Sinasabotahin nyo yung demokrasya ng Pilipinas eh. Ito pang isa, yung sa party list na pangalawang binoto, pinakamaraming boto na nakuha sa party list na botohan, which is etong Duterte Youth. Pangatlong beses na itong uupo, yung reklamo sa kanila noong 2019 pa, pero hindi nila pinaupo. Again, critical ito kasi 3 seats ito dyan sa Congress na pinipigilan nila. Kaya itong si Garcia, nag-aala Diyos eh, na parang siya ang may kapangyarihan kung sino yung gusto niyang iproklama sa hindi. Kinuha niya na yung kapangyarihan eh. Nagiging na siyang tyrant eh. Mantakin mo ikaw bilang isang election lawyer na nagprotesta dahil dinaya kayo noong eleksyon noong 2016, ngayon maraming mga Pilipino ang nagsasabi na dinaya sila tapos dinidedma mo. Anong klase kang tao, anong klase kang opisyal ng gobyerno? Ikaw ay hindi ibinoto ng taong bayan. Ikaw ay inilagay lang dyan ng presidente ng Pilipinas. Kaya nararapat lamang na ikaw ay umalis na dyan dahil gusto na ng taong bayan, especially yung 17 million na ninakawan nyo ng boto, gusto na nilang lumayas na kayo dyan sa pwesto na yan. Hindi nyo na-improve yung election system sa Pilipinas. Supposedly, galing kayo sa protesta, dapat lahat ng changes para hindi na maulit yung nangyari sa inyo noon, gawin ninyo para magkaroon ng credible na election sa Pilipinas. It turned out, under your watch, merong 17 million na hindi nakaboto or hindi nabilang yung kanilang boto. So anong sinasabi nyo? Patanga ng patanga yung mga Pilipino? Tatanggapin na lang ba natin to? Sasabihin ninyo na baka masyadong madiin, tumatak sa likod, na halos mabutas na, nadumihan yung papel. Akala ko ba, mas maganda tong papel na ginagamit nyo ngayon kaysa nung nakaraan. Kahit manipis, hindi tumatagos yung tinta sa likod. Noong bago ang eleksyon, sinasabi ninyo na walang putol. Tuloy-tuloy na magpapadalayan ng detalye yung mga counting machines sa mga servers. Bakit biglang nung natapos yung eleksyon, nagbago na? Kailangan nyo pa munang linisin bago ipadala sa mga transparency servers. Wala yun sa usapan eh. So, doon pa lang, na yun eh. Pandurugas na yun eh. Pambubudol na yun eh. Kaya talaga, lahat talaga ng mga konektado rito kay Bongbong Marcos talaga na tao, wala talagang isang salita.